He is Lord. He is Lord. So for tonight, titignan natin yung chapter 5, no? Sa chapter 5 kasi, makikita natin mamaya, pagbabasahin natin, makikita natin doon yung problema na kinakaharap ng iglesia sa Corinto, yung maling pag-aakala patungkol sa kalayaan kay Kristo Jesus, no? Ano ba ibig sabihin ng kalayaan kay Kristo Jesus? So, iniwanag ni Pablo yung patungkol sa kalayaan, kung ano yung kahulugan nito at kung ano yung katumbas o di kaya relevance dito sa buhay ng isang Kristiyano pag sinasabing may kalayaan kay Kristo Jesus, no? So, sa chapter 5, makikita natin kung ano yung pinahayag ni Pablo. Siya ay nagpahayag ng, kumbaga sa ano, judgment o paghukom doon sa mga miyembro ng Iglesia ng Corinto. Piniliwanag niya kung bakit niya kinakailangan gawin yon. At muli sa last few verses ng chapter 5, makikita natin doon yung nais niyang ituwid na maling pananaw ng mga taga-Corinto. Sino natin titingnan for tonight? Sabi nga natin, may natanggap na balita si Pablo. Hindi na kinatuwa. Siguro na-verify niya yung balita. Totoo, kaya medyo nagalit siya. At yun titingnan natin sa chapter 5. Last time, nakita natin sa chapter 4 kung paano nagalit si Pablo. No? Kung paano nagalit si Pablo to the point na naging sarcastic siya sa mga taga-Corinto. No? Sinabi niya, mayaman na nga kayo. Naging hari nga kayo kahit wala kami. Kasi yung kanyang sa loobin talagang he felt bad because of the attitude nga ng Corinthian Church. Tonight, again, makikita natin ang isa pang problema na gustong i-address ni Pablo. No? And join me sa quick prayer as we continue to study. The Father in heaven, we again thank you for this time. And as Brother Mel has prayed for, Lord, we just rely on your Spirit to guide us. You grant us the ears and the heart to receive the truth and to understand the truth as we read Scripture tonight. We ask this in Jesus' name. Amen. Okay, so ito. So tapusin natin kasi maikli lang naman yung chapter 5. Ano lang siya, no? 13 verses lang siya. So ito yung sinasabi ni Pablo, no? It is actually reported that there is sexual immorality among you and of a kind that is not tolerated even among pagans. For a man has his father's wife, and you are arrogant. Ought you not rather to mourn? Let him who has done this be removed from among you. No? For though absent in body, I am present in spirit. And as if present, I have already pronounced judgment on the one who did such a thing. When you are assembled in the name of the Lord Jesus and my spirit is present, with the power of our Lord Jesus, you are to deliver this man to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord. Your boasting is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? Cleanse out the old leaven, that you may be a new lump, as you really are unleavened. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Let us therefore celebrate the festival not with the old leaven, the leaven of malice and evil, but with the unleavened bread of sincerity and truth. I wrote to you in my letter not to associate with sexually immoral people. Not at all meaning the sexually immoral of this world, or the greedy and swindlers or idolaters, since then you would need to get out of the world. But now I am writing to you not to associate with anyone who bears the name of brother if he is guilty of sexual immorality or greed, or is an idolater, reviler, drunkard, or swindler. Not even to eat with such a one. For what have I to do with judging outsiders? Is it not those inside the church whom you are to judge? God judges those outside. Purge the evil person from among you. No? So again, sabi nga natin, ang problema niya dito, yung natanggap niyang balita na merong sexual immorality. No? Of course, anong klaseng sexual immorality yon? Yung isang miyembro ng iglesia nila, inasawa niya yung kanyang stepmother. No? So ang interpretation is hindi yung nanay niya, kundi yung stepmother niya dahil ang inasawa niya is yung wife ng kanyang father, no, referring to the stepmother. Of course, makikita natin na yung act na yan, that is prohibited sa Leviticus 18:8. Kung titignan mo yung book of Leviticus, ando doon lahat ng mga patakaran kung paano mabuhay ng banal ang mga Israelita at that time. No? And one of those forbidden, mga pinagbabawalan at that time, was asawahin ang
asawa ng tatay. Why? Because it dishonors the father, no? It dishonors the father, and alam natin yung commandment na huwag mo i-dishonor ang mother mo at ang father mo, no? So that's why it was prohibited then. So, kung babalikan mo yung sinasabi ni Pablo kanina, sabi niya, yun nga, meron kayong isang miyembro na inasawa yung asawa ng tatay niya, tapos arrogante pa kayo. Ibig sabihin, parang pinagayabang niyo pa. O, pinagayabang niyo pa yan, no? Hindi ba dapat kayo magdalamhati dahil nangyari yan? No? Yun ang sinasabi doon. At bigla niyong diniretso na kung sino man ang gumawa nito, dapat matanggal siya sa iglesia. So tignan natin, yung sexual immorality, of course, sabi natin, it is the general term for all kinds of sexual sins, no? Nandiyan adultery, nandiyan yung concubinage, nandiyan yung polygamy and all that, no? Lahat ng yun ang pinaka-general term niya. So the point here is na balitaan ni Pablo yung nangyari sa iglesia ng Corinto. Sa halip na either disiplinahin, nagmayabang pa dahil nga yung paniniwala nila na meron silang kalayaan kay Kristo, meaning napalaya na kami ni Kristo Jesus. Ibig sabihin pwede na namin gawin kahit ano. Yun ang ika na lang pananaw, yun ang thinking nila. No? So sabi ni Pablo, hindi, dapat tinanggal nyo na yan. Sabi niya sa succeeding verses, no? You should have been removed from among you. No? And then sinabi niya na dahil doon, in-assert niya yung kanyang authority, no? Sabi niya na kahit wala ako dyan, but because I am present in spirit, in-assert niya yung authority in the name of the Lord Jesus Christ. Bakit? Ano yung authority niya? Kasi ito yung sinasabi niya, no? Those inside the church ang siyang dapat patawan ng paghusga, no? Yung mga Kristiyano. Hindi natin pwede husgahan yung mga nasa labas, yung hindi kasama sa church, hindi mo husgahan yan. Why? Because they are unbelievers. Yung sa church who claim to be Christians na nagpa-participate sa lahat, yun ang dapat na talagang dinidisiplina and subject to judgment. Kaya sabi ni Pablo dito, kahit wala ako, but in spirit, invoking the name of the Lord Jesus Christ, nagbigay na siya ng judgment. Ano yung judgment niya? Sa verse 5. No? You are to deliver this man to Satan. Yan, deliver this man to Satan. Why? Para nga masira na raw yung kanyang flesh so that his spirit may be saved in the day of the Lord. Now, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng deliver that man to Satan dahil even theologians, even scholars, talagang hotly debated yan. Ang sinasabi ng ibang scholars, ibig sabihin patayin na. I mean, ba't mo papatayin? No? I mean, the more na pinapatay mo is you have violated God's command na thou shalt not kill. No? But still, sinasabi ng ibang theologians, scholars, na it could refer to the death of that person para na yung spirit niya is masave. No? But according to another scholar, maganda yung point ng earlier scholars, sinasabi na when Paul said yung spirit, no, deliver this man to Satan for the destruction of the flesh, it does not really refer to the body. Dahil remember, kung titignan mo sa Romans, even sa Ephesians, lagi na binabanggit yung flesh and the spirit. Do not be led by the flesh, but be led by the spirit. Referring to the old nature as against the new nature. Ang old nature natin is flesh. Ang new nature natin is living in the spirit, right? So, yung earlier tradition is it is not interpreted as the body there, but it refers to the old nature. Bagamat hotly debated among scholars kung ano ibig sabihin ng deliver to Satan, they all agree that the purpose here is to correct a mistake and to discipline, kumbaga, i-disiplina ang nagkamali, no? So that is the common view there, no? So, sinasabi natin, how is that possible na i-deliver siya sa Satan? Remember sa 1 Timothy 1:20, binanggit din ni Pablo how he delivered two believers over to Satan dahil nga sa kanilang faction, sa kanilang pagiging divisive, no? Pero hindi nangangahulugan na namatay sila, no? Hindi nangangahulugan na namatay sila. In fact, sabi nga, the reason why they disagree, yung mga earlier scholars, of course, they believe na hindi namatay, hindi pinatay yung sexually immoral, hindi yung pinatay as others will interpret yung
deliver this man to Satan, hindi siya pinatay, kundi dinisiplina siya dahil makikita natin sa 2 Corinthians later on chapter 2 na may binabanggit si Pablo tungkol sa nagsisi at nagbago, no? And it is very likely na he was referring to this man who was disciplined, no? We will get that sa makikita natin yan sa 2 Corinthians chapter 2, no? Yung repentance sinner, no? The repentance sinner doon sa 2 Corinthians na binabanggit ni Pablo, and very likely sabi ng scholars, this is the man who was disciplined because of his behavior, no? Sabi nga natin, lahat nagkakasundo sila that the purpose of Paul there is to correct a mistake. Ano yung mistake na yun? Yung tinolerate ng iglesia. Tinolerate ng iglesia yung pagkakasala na nagsasabing mananampalataya, hindi din disiplina, at dapat yun disiplinahin. Ang purpose ng disiplina is to correct, no? Ituwid, ibalik sa dating landas, kung sa tamang landas yung nagkasala. So, balikan ko lang yun, no? So, ito yung sinasabi ni Pablo, no? So, hinatulan niya na, hinusgahan niya na yung nagkakasala, tanggalin sa iglesia. Deliver this man to Satan means ibalik mo siya sa old flesh niya, sa old nature niya, dahil kung tunay siyang Kristiyano, hindi talaga siya dapat gumagawa niyan. So delivering to Satan means, sabi ng half of the scholars is nga, let him out of the church so that he goes back to the world. Ganun. Kasi nga ayaw niyang baguhin yung kanyang pagkakamali. Again, sabi nga natin, ini-invoke ni Paul dito yung authority niya under the name of the Lord Jesus Christ. The point is this, ay pagka sinasabing Kristiyano, sabi ni Pablo, dapat hindi nabubuhay ayon to the flesh. Sabi natin, liwanagin natin yan. Ibig bang sabihin, hindi na nagkakasala ang mga miyembro ng iglesia? Nagkakasala pa rin tayo. Ang tinutukoy dito is yung may lifestyle ng sinful living. Kasi remember, sabi dito, a man has. Pag sinabing has sa English, iyan ay present participle, di ba? Patuloy-tuloy pa rin siya sa kanyang ginagawang pagkakamali despite the prohibition. So, ongoing lifestyle of sin. Hindi nito tinutukoy yung nagkasala, wala na, lahat tayo nagkakasala in word, in thought, in deed, sa ating mga isip and all that. Ang tinutukoy nito is someone who claims to be a Christian but continues to live in a lifestyle of sin. Ano yung lifestyle of sin na makikita natin? Maliwanag yan dito sa verse 11 dahil binanggit niya dito yung mga sins na hindi natin dapat nakikita sa church. Like what? Yung greed. No? Sinabing greed, ano yung greed? Ito yung pagnanasa pa sa walang ang tawag doon? Sakit. Yan. Walang satisfaction, walang contentment, di ba? Sakit, di ba? Walang sakit. Walang satisfaction, walang contentment. Yan. Idolater. Yan, di ba? Nagsasamba ng kung ano-ano, not necessarily golden graven image. Pwede nating iniidolo ang ating sarili, pwede nating iniidolo ang asawa, ang profesyon, ang pera, whatever it is. Reviler, mga nang-aabuso, di ba? Mga mapagsamantala, drunkard, yan, lasinggo. Notice? May nakita ka isang kasama sa church mo na nakita mo umiinom ng beer one time. Didisiplinahin mo na ba kaagad? Baka naman social activity yun na hawak-hawak lang yung bote. Bakit mo naman huhusgahan? Ang pinagbabawalan dito is yung drunkard. Yung talagang lifestyle of manlalasing. Di ba? Manlalasing o manginginom, di ba? Naalala ko nung nasa church ako sa Baguio one time nga, pinapaliwanag na sabi sa aming barangay, puro mga bayani, ang mga tao doon sa aming barangay, di ba? Mga bayani. Ano ba bayani? Kasi puro mga lasing hero, mga babahiro, palakahiro. So, sabi ko, parang tagal bago nagsigit sa akin, okay. So, yun, no? So, drunkard, yun ang pinagbabawalan, no? Yung lifestyle of talagang being drunk. Yung lifestyle ng swindler, no? Pag nanakaw or swindling, pagkukuha na hindi sa'yo. That's stealing, no? So swindler is more severe. Mas malawak yung sakop ng swindling than stealing. Kasi sa swindling may kasamang deceit, may kasamang panlilinlang, may kasamang panloloko. Sa stealing, it's just very, very that of taking something, no? Not necessarily with deceit, no? Just with the intention of taking. Pero sa swindling, meron talagang intention na
manloko, no? Manlinlang. Okay? So, hindi natin dapat focus lang. Pagkakamali, sabi ng isang commentator, pagkakamali ng modern church ngayon is nililimit lang yung pagdidisipline sa mayroong sexual immorality, no? Na yun lang ang nagiging focus. When in fact, nakakalimutan, even the sin of greed is equally bad as sexual immorality. The sin of being an idolater is equally bad as that. Ang point ni Pablo dito is kahit na anong pagkakasala na lifestyle, naging lifestyle mo, hindi dapat nakikita sa isang Kristiyano yan. Dahil yung kalayaan natin kay Kristo, pinalaya tayo, hindi para gumawa ng kasalanan, kundi pinalaya tayo mula sa kasalanan para tayo ay sumunod. Yes? It's not yung, sabi nga ni Pablo later, makikita natin, sinabi niya na everything is permissible in Christ. Oh, pwede nga lahat in Christ, but not everything is beneficial. Hindi lahat talaga makakatulong. Nakakasama yun, nagiging nagkakaroon ng kasalanan. So the point is this, pagka may nagsabing mananampalataya, hindi dapat ito nakikita yung ganitong lifestyle. We're talking about a lifestyle of sin, no? Dahil let's face it, in one day probably we have committed greed. As Christians, we still commit that, diba? Ang mga sa atin, pagkakaiba sa atin is we realized, the Spirit convicts us, Ama, patawarin niyo po ako sa aking pagnanasa today. Sumobra yata yung, alam mo yun? So you are acknowledging your sin and you confess it, and God's grace is new every morning. Our sins have been forgiven by Christ Jesus already. All that He asks of us is to confess our sins, no? Every day. Kaya hindi yung pagkakasala mo dahil lahat tayo nagkakasala. It's the lifestyle who says he is a Christian pero lagi namang lasing. Kahit sa Sunday service, makikita mo lasing. Talagang, believer ba talaga ito? O hindi. Notice? So, talagang sabi ni Pablo, yun ang disiplinahin mo, yun ang kausapin mo, yun ang bigyan mo ng pag-uusga. Alright. Bakit? Kasi ito mga ito, hinalintulad niya bilang isang yes, umaat sa pampaalsa. Yan, pampaalsa. 11. Siyempre, mas merong significance ito o mas ma-appreciate mo yung passage na ito pag babalikan mo yung nangyayari doon sa Exodus. Maalala niyo yung story sa Exodus, di ba? Nung bago, siyempre, tinatigas ng Diyos yung puso ni Pharaoh and yung last plague, di ba? 10 plague yan, di ba? The last plague is yung namatay ang mga firstborn ng Egyptian household. Mamamatay din talaga sana yung mga firstborn ng Israelites kung hindi nila sinunod yung requirement for a Passover. Kasi Passover talaga, napakahalaga nun eh. Pag hindi nila sinunod yun, yung utos ng Panginoon Diyos kay Moses, mamamatay din talaga yung anak kahit Israel na bata yun. Kasi very specific in command na dapat bawat Israelite household gawin ito. No? So nagkatay sila ng kambing, malinis ang kambing, naglagay ng blood sa doorpost, and nung dumaan, sabi ng Panginoon, nung dumaan na siya, nag-pass over siya. Bakit siya nag-pass over? Bakit na? Ano significance ng blood doon? Bakit salvation? Why do we represent that salvation? Kasi, remember, ano yan eh? Kasi alam na natin ito ngayon because of what Christ did. Diba? Remember yung purpose ng offering noon, why they kill is that the purpose of killing is a substitutionary death. Na pagka imbis na sila mamatay because of their sins, naghahanap sila na mas malinis na tupa. At yun ang kinakatay, substituting the person who is supposed to be judged by his sin. Yes? Kaya nga, ang tawag doon substitutionary death, kagaya ng ginawa ng ating Panginoon Jesus. So that when the destroyer, sabi na Exodus, when the destroyer comes, nakikita niya yung blood, it signifies that death had already taken place in that household. Kaya siya nag-pass over. Kasi yung death sa doorpost signifies there is already death had occurred in that place, which is ibalinis na tupa. No? Of course, ngayon alam natin that is a type or that is a shadow of what Christ did. Notice, namatay siya sa cross so that tayong nagtitiwala na sa Kanya, naniniwala sa Kanyang ginawa, imbes na tayo ang mapatawan ng kaprusahan, Christ, by His substitutionary death,
naligtas tayo. Okay? So kaya nga sinabi ni Pablo later on, Christ is our, sabi niya, Christ is our Passover Lamb. Kasi nga, yung kanyang ginawa, nagbigay ng kapatawaran sa atin at ng bagong buhay sa atin. It is through what He did, yung kanyang life, death, and resurrection, ang nagbigay ng buhay sa atin. So, sabi natin, mas ma-appreciate mo yung passages na ito if you go back to Exodus, no? Dahil doon, makikita mo talaga yung kahalagahan ng Passover Lamb. Talaga, napakahalaga sa to the point na hanggang sa bawat writing ng propeta, laging binabanggit yung Passover o di kaya yung Exodus from Egypt. No? It's very important. Anyway, so, nung matay ang anak ng Pharaoh, to make the story short, nung matay ang anak ng Pharaoh, sabi niya, sige, umalis na nga kayo. Tinawag si Moses, pwede na kayo umalis mula dito sa Egypt. No? Ang nangyari, nagmamadali ang mga Israelita and they were instructed na huwag sila maglalagay ng pampaalsa sa kanilang lulutuin. In fact, mahalaga din yan kasi naging institutionalized din siya by way of observing the Feast of the Unleavened Bread. No? But the point there is they were required kasi nga nagmamadali, pag naglagay ka ng pampaalsa pa, magtatagal ka pa dyan, hihintayin pa umalsa, wala nang panahon para hintayin pa yan. Kaya dapat malinis. Kumbaga, yun ang sinisignify nun. Malinis, walang dumi, walang papaalsa, walang kundi dapat kumain kayo ng unleavened bread. So again, binabanggit niya dito, tinutulad niya yung isang pagkakasala tulad sa isang parang maliit na pampaalsa. Na pag meron yan sa isang iglesia, ang nangyayari is nasisira ang buong iglesia. Kaya kinakailangan patawan ng disiplina o paghuhusga. Yung nagkakamaling miyembro na nagsasabing Kristiyano pero patuloy naman na namumuhay na parang hindi. So ang sinasabi niya doon, pag may ganon, katulad niya ng isang pampaalsa na talagang maapektuhan ang buong iglesia. Kaya sabi nga niya, linisin ninyo, tanggalin niyo yung luma. No? Yung mga, of course, the old leaven there would refer to the sins na kanya binanggit later on. Tanggalin yan yung mga miyembro na nabubuhay, namumuhay. Ang lifestyle is ganito. No? Tanggalin yan para na sa gayon, hindi maapektuhan at masira ang iglesia. Again, babalansin natin to. Does not refer to a Christian who sins because every Christian still sins. Nagkakasala tayo no? Sabi nga natin, ang difference dito is yung lifestyle. No? Attend ko na rin, mag-attend siya ng Sunday service. No? Pero 5'8 naman pautang sa mga miyembro. 5'8. Nakita na ako na isang nagpunta ng church pero nagpapa 5'6 no, na nagpapa 5'6. So you would really wonder, really? I mean, hindi ba dapat that is considered as an act of greed? Hindi ba dapat tinutulungan mo ang kapatiran mo at hindi mo dapat pinapatawan ng sobrang interes? So yun, dinidisiplina dapat yun sa iglesia kasi that is considered as a sin of greed. Kung magpapautang kayo, pautang talagang tulong. No? Of course, hindi naman pwede ipamigil lahat. May condition din na, sige, kahit balik mo na lang kung kailan mo, whatever, kung anong circumstances mo. The point is, hindi yung 5'6". Ng 5'6 is more about greed, how to make more and more and more money. So, again, sinasabi ni Pablo, pag merong ganyan sa iglesia, nagsasabing Kristiyano, pero ganito ang kanilang pamumuhay, sabi niya, dapat tanggalin. Sabi nga niya, not even to eat with such. Huwag kang makihalo-bilo. Again, tinutukoy ba nito lahat ng mga nabubuhay sa ganitong klaseng lifestyle? Hindi. Yung mga nasa loob lang ng iglesia na nagsasabing kapatid, pero ganito ang pamumuhay. Kasi sabi nga niya, kung iiwasan natin lahat ng mga nagkakasala, sabi ni Pablo, ibig sabihin na kinakailangan umalis na sa mundong ito. Kaya sabi sa verse 10 not at all meaning the sexually immoral of this world. Hindi lahat na nagkakasala. Kundi yung mga nandito lang, sabi niya doon, na nagsasabing they are a brother, brother siya, who bears the name of brother, nagsasabing siya ay mananampalataya kay Kristo Jesus, pero ginagawa pa rin yung ganito mga bagay na parang hindi nagbago. Remember, sabi ni Pablo, if anyone is in Christ, he is a new creation. Diba? Behold, all things are gone, no? And the new things have come. So,
ang balanse nito is we still have to associate with the sinful world. Bakit? Kasi liwanag tayo ng madilim na mundo. Liwanag tayo ng madilim na mundo. Hindi nangangahulugan na hindi na tayo makikihalubilo sa mga unbelievers. We have to. Dahil paano tayo magiging ilaw kung hindi tayo nagiging kaibigan at nagkikisocialize sa kanila. When I say socialize, hindi ibig sabihin gagawin mo na rin yung kanilang ginagawang lifestyle. Kung halimbawa naaya ka sa inuman at wala ka na magawa, you don't have to get drunk with them as well. Pwede mo sabihin, ako na lang magiging designated driver ninyo. Yes? Without necessarily taking part. Hindi yung, nagiinuman kayo, hindi, bawal yan sa amin eh. Bawal sa amin ni Christ, bawal yung ganyan. I mean, how can you be the light if ang tingin nila sa religion mo is a set of do's and don'ts, di ba? But rather you offer your help. Sige, babantayin ko na lang kayo kasi baka kami hindi na makauwi, na-disgrasya pa kayo. This, you be the light in that dark world, no? Kaya hindi natin pwedeng mahusgahan, oy, nakita ko si Joven, kasama niya mga kainuman doon, nagiinuman sila ng gano'n. Judgmental na yun. Medyo hindi natin alam ang sitwasyon, no? So let us be careful with that. The point is, ang sabi ni Pablo dito, yung mga nasa loob ng iglesia, nagsasabing Kristiyano, bears the name of a brother, but continues to live, guilty of sexual, of immorality, of greed, of idolatry, of swindling, of reviling, no? Bawal. Pagsabihan, do not eat with them, sabi niya. No? So, very important, no? So, in passing, although hindi siya, pero mahalaga lang na let us remember that Christ is our Passover Lamb. Kaya na tinawag, kaya na nakita ni John the Baptist, sabi niya, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Okay? So again, sinasabi na tayo, if we are saying, if we profess to be a brother, if we profess to be in Christ, kinakailangan we are to live as children of God, no? Be what we are, live as children of God. Nakita na natin sa Ephesians 4:22, no? When we were discussing Ephesians many years ago, I guess, sinasabi ni Pablo doon na you have to put off the old self, no? I-put off mo yung old self mo, yung malice, yung deceit, i-put off na yan. Ibig sabihin, dahil nakikristo ka na, kinuhubad mo na yung dati mong kasuotan kasi nakikristo ka na eh. And therefore, you have to put on, dahil nakikristo ka na, you put on the new self that is created in the likeness of God, in righteousness and in holiness. Okay? So yan ang sinasabi ni Pablo doon na kung sino nagsasabing they are Christians but still live a sinful lifestyle, do not associate with them, do not eat with them, do not even let them participate sa church activities. Now, ito pinaliwanag ko na ito kanina, no? Na hindi nito sinasabi yung lahat ng tao sa mundo but only those who are in the church. Otherwise, talagang hindi tayo magiging ilaw, liwanag sa mundo. Maganda lang itong point dito na sinasabing yung role ng iglesia, una siyempre is disiplinahin yung kanyang mga miyembro. You have to understand na mga nasa iglesia is mga sinners. Lahat ng nasa iglesia is mga sinners. Hindi siya mga walang kasalanan. Lahat ng nasa iglesia, sabi nga na isang scholar, the church is a hospital for sinners. Bakit? Dahil doon tayo nagkakaroon ng reminder of how to live as children of God. Ang concern ng iglesia is how to look after its members. The church is not to impose its standards to the unbelieving world kasi hindi naman yun ang mission ng church. Ang mission ng church is to proclaim the gospel. Hindi natin pwedeng sabihin sa labas, ito ang standard dapat gawin mo. We are imposing God's standard on them when in fact that is not the way it works. Anong inimpose ba sa atin kaagad ang standard ng Diyos o ginawa niya muna tayong anak bago pinakita yung standard ng Diyos? Parang sa Exodus. Ano nangyari sa Exodus? Binigay ba ng Diyos agad yung 10 Commandments? Or pinalaya niya muna sila, niligtas muna sila, at ipinahayag na kayo ang aking treasured possession, kayo aking mga anak. No? At doon niya ibinigay yung kanyang standards. Why? Importante, may relasyon muna bago papasok yung standards. Hindi pwede i-impose mo standards, wala pa nga silang relasyon sa Diyos. Yes. So, importante is proclamation of
the gospel. Sabi nga, we have no unique mandate. Wala tayong kautusan na magpataw ng moral standards sa mundo. No? Ang obligasyon natin is to proclaim the gospel. Ano yung gospel? That Jesus offers forgiveness to those who will trust in Him. No, yun ang mensahe na ating pinapahayag. Hindi, oy, dapat wag kang papakasal sa kapwa mo kasarian. Unbeliever pareho eh. Hindi maintindihan yun. We have to proclaim first the gospel. Okay. So sabi natin kanina, huwag nating i-concentrate sa immoral lang. Huwag natin i-focus sa sexually immoral lang. Yung leaven na sinasabi, yung papaalsa na yun, would apply to all kinds of sin. No? All kinds of sin. Sabi nga natin, kasama na dyan siyempre yung udyok ng mga pastor, quote and unquote, na mag-invest kayo ng seed dito sa proyektong ito. And pagpapalain kayo ng Diyos ng libo-libong mga punla. Magpunla lamang kayo, magbigay kayo ng ganitong pera sa iglesia, and God will bless you. That is swindling. And that is greed. Bakit swindling yun? Panloloko yun. Na sinasabing, magbigay ka ng 1,000 at ang Diyos ibibigay yan sa iyo ng higit pa. Wala yan sa turo ng Panginoon Hesus. Yung siksik, liglig, nag-uumapaw, mini-misquote ang salita ng Diyos sa Lucas. Yes? That is swindling. That is not what Scripture says. Hindi tinuro ng Diyos na magbigay ka ng 10,000 sa iglesia at bibigyan ka ng Diyos ng 100,000 kapalit. That is so wrong. That is unbiblical. That is, sabihin natin, swindling. That is greed. That is leaven na present sa mga so-called churches. No? Of course, these are false churches as we know dahil hindi nagturo ng Panginoon Hesus. And I'm so open about that kasi marami nalilinlang. No? And you have to be open about it. Kinakailangan mo ibunyag yung katotohanan na hindi talaga yun ang turo ng salita ng Diyos. Ang turo ng salita ng Diyos sa atin is what? Magbigay ka ng ayon sa iyong kakayahan. Pagka yung talagang walang sapilitan, maliwanag sabi ni Pablo. Diba? Walang sapilitan, kundi na ayon sa puso mo dahil God loves a cheerful giver. Ang kinukot nila lagi yung siksik, liglig ng umapaw, which does not refer to giving, but it refers to forgiving, loving, and judging. Ang kinukot nila is yung Malachi. Malachi does not refer to, it's not a command to the New Testament believers. It is about the prophecy of the coming of the Messiah. Dahil yung mga Israelita wala silang propeta, wala na silang hari, wala na silang pare, and Malachi prophesies that yes, the Messiah will come, a Redeemer will come before you. Yun ang main point na Malachi. It's not about robbing kasi ginagamit ng marami mga para mapilitan. Mapilitan yung iba na magbigay sa iglesia. That is so wrong. I mean, tinuturuan natin yung mga miyembro na magtiwala sa Diyos, and yet ang ginagawa ng iba para mapilitan magbigay sa iglesia is minamanipulate yung scripture. And that is so wrong. No? And that is also given. No? Kaya sabi natin, yung greed, hiwalay siya sa swindlers. Kasi nga sabi natin, swindlers, may kasamang panlilin lang yun. No? Panlilin lang. Okay? Sabi nga, ang talagang problema is, maliwanag sinabi ng Panginoon Hesus, di ba? Ang laging kalaban ng Diyos dito is yung mammon. Di ba? Sinabi niya, you cannot serve mammon and you cannot serve God at the same time. Proclamation, pahayag ng Panginoon Hesus na makikita natin after more than 2,000 years hanggang ngayon. Yun pa rin talaga nangyayari. Mammon and God. No? Mammon. Pera. Dahil marami mga, even sa church nga, sabi natin, mga so-called churches, pera. No? Tinuturuan yung mga miyembro na kung paano pa kumita, paano so-called pagpalain. Samantala nakita natin na this is not our home. This is not our world, no? This is not our permanent home. Nakita natin last week nung sinabi ni Pablo, kami nga, mga apostol, naghihirap kami. Wala pa nga kami makain, wala kaming tahanan. Yan ang tunay na talagang sitwasyon ng mga nagtitiwala sa Diyos. No? Hindi after yung mammon. So again, yung sinasabi dito ni Pablo na dapat huwag nating hayaan ang leaven o yung pampaalsa na yan na manatili sa iglesia, sa halip alisin kaagad dapat yan. Now, hindi natin alam kung
may ginawa ng dating disiplina yung iglesia doon kung bakit sinabi ni Pablo paalisin na kaagad. Siguro talagang grabe na yung sitwasyon dahil nasabi niya, ang arrogante ninyo. No, nagyayabang pa kayo. Kaya salit gusto niya alisin kaagad para hindi masira yung iglesia. Pero we have to understand na ang Panginoong Jesus nagbigay ng alituntunin kung paano ipataw ang disiplina sa iglesia. No, ipinakita natin last week. Sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 18, dapat kausapin mo muna, may mga testigo, at kung halimbawa umamin sa iglesia, patawarin. Kung ayaw pa rin umamin sa iglesia, then yun na, ihihiwalay mo na. Yung sinabi natin ihihiwalay, sabi ng Panginoon Jesus, treat him as you would a pagan or a tax collector. Ibig sabihin, consider him as an unbeliever, para unbeliever. And how do you treat an unbeliever? You show the mercy and the goodness of God. Diba? Hindi mo yung, ikaw, wala, condemn ka, hindi ka talaga talaga sa impyerno ka pupunta. Hindi ganun. That is not how we treat them. But rather, as an unbeliever, you continue to show them the mercy and the forgiveness that is in Christ Jesus. Bakit? Kasi ang purpose ng discipline is restoration. Yan ang purpose ng disiplina. Kaya dinidisiplina, hindi dahil sa o di kaya dahil sa power tripping, o di kaya dahil sa dinidisiplina, the very purpose of discipline is para maibalik, restoration nga maibalik sa tamang pagkilos, tamang paggawain. No? That is the very purpose of restoration. Yun yung chapter 5 ng Corinthians, na patungkol nga sa sinasabing kinakailangan tanggalin yan sa iglesia. Magaling sinabi ni William Barclay, no? Sabi ni William Barclay, sabi niya, pag sa iglesia may nakita tayong namubuhay ng lifestyle of sin, sabi niya, pag tinikit yung mga mata mo, sabi niya, hindi yun talaga ang mabuting gawin. It is not the kind thing to do, sabi niya. Sa halip, mas nakakasira pa pag itinipikit mo na lang yung mata mo, alam mo na si kapatid na ganito, patuloy ang kanyang sinful lifestyle, pinipikit mo na lang, sabi ni William Barclay, that is actually not kind. It is actually damaging. No? On the other hand, binalansin niya naman. Kung didisiplinahin yung tao, dapat hindi siya didisiplinahin para lang, alam mo yun, magkaroon ng power tripping. Kundi dapat ang obligation or ang focus, ang objection, ang object, ang layunin, yan, o layunin, objective ng disiplina is para maibalik yung nagkasala at para hindi masira yung iglesia. Kaya sinasabi ni Pablo na every small leaven can affect the whole new unleavened bread. So friends, tayo, halimbawa, yung mga may kaibigan tayo na gano'n nangyayari o di kaya kapatiran sa iglesia na gano'n nangyayari, sabi ni Pablo, sabi na yun ng Panginoon Jesus, excommunicate mo, no? Alisin mo sa iglesia. Does not necessarily mean i-expel mo. Sabi na natin last time, it means wag mo siya i-participate sa church activities, walang Lord's Supper, walang prayer meeting, walang Bible study. Kung gusto pumunta ng church, yes. Pero patuloy, pakitaan pa rin ang pagmamahal, wag mo lang isasama sa mga church activities. No? Ano pa yun? Ano pa ibang mga instances na kinakailangan alisin sa iglesia yung mga hindi dapat nandoon? Nagbigay si Pablo ng halimbawa sa Thessalonians. Nakita natin ito. Yung mga ayaw magtrabaho, mga tamad, nagsasabi sila Kristiyano, pero hindi nagtatrabaho, walang ginagawa, mas gustong sabi, tanggalin yan kasi hindi nakabuti sa iglesia. No? Sa Romans, ganun din kung sino yung mga divisive, dapat tanggalin, alisin, layuan, humiwalay sa mga divisive. So yun yung kwan. Yun ang objective ni Pablo doon. Hanggat maaari, huwag mabahiran ang iglesia ng anumang leaven, no? O di kaya yung bahid na it is a house of sinful lifestyle. No? Iba yung sinful lifestyle sa house of sinners. Okay? Bakit napakahalaga na ang iglesia protektahan yung image? Why is it important na protektahan yung image, imahe ng iglesia? Why? Because the church is the bride of Christ. Diba? Ang iglesia, local, of course, universal in reality is the universal church, but the local church is part of that universal church. Kasi ang iglesia is the bride of Christ. No? So we want, sabi nga natin na i-present yung bride spotless before the groom. No? But of course, ang pagiging spotless natin is not of our own, but because of the righteousness of Christ. No?
So yun ano, yun ang chapter 5 patungkol sa address ni Pablo sa mga Korinto. No? He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ